draw me away from your heart. Neither love of myself or of anyone else will do. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever your face is all I seek. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love.
isang mga nandito po sa ating site, pwede po bang kahit malayo yung katabi, pwede po magsabihin sa kanya na I'm glad you are here. Yes, at ganun din po sa ating po mga online viewers, we are glad that you are online. At nakikinig po kayo at nanonood po kayo sa video po na ito ng pagsamba po ng Rose Hill Christian Church dito sa Montalban to our Lord sa araw po ng the Lord's Day na tinatawag po natin. Now, I believe na kahit po ang atin pong mga worship ay hindi po natin nagagawa ng sama-sama sa isang lugar lamang. Still, nandyan po yung pagpapala ng Panginoon because God is not limited by distance, by space, by location. Wala pong ganong limitation ng atin pong Panginoon. So wherever you are, believe in your heart na sa araw na ito, pagpalain ka ng Panginoon. Pwede ba nating sabihin sa ating mga sarili, I believe that? Okay, so samahan niyo po ako sa panalangin ngayong umaga as we offer this service to the Lord. Father, we humbly come before you, asking for forgiveness for all of our sins, and recognizing, Lord, that you are the Lord of our life. You are the Lord of the universe. You are the creator of everything. At wala pong lingid sa inyo pong kaalaman, sa inyo pong mga atensyon. And whatever each and every one of us has in our heart today, ito po ay fully known sa inyo. Alam at batid niyo po ang lahat ng mga meron na mga bagay sa amin pong mga kalooban, sa aming mga isipan, sa aming mga puso. But if there is anything, Lord, na amin pong nais ipabot sa inyo sa araw po na ito as we come together for worship, ito po ay ang amin pong buong puso na pagbigay ng aming sarili sa inyo, Panginoon, sa araw na ito. Because it is only by your acceptance of our worship, of our praise, can we expect rewards and blessings and good things. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, nais po namin makita ng bawat araw ng pagtitipon na katulad po nito is an opportunity for us, not simply to receive blessing, but to be one with you in this fellowship of spirit. Na kung maaari lamang na maramdaman po namin, maranasan po namin yung connection between our own souls with you bilang aming Ama. And today, Lord, kung meron na pong isang bagay na nais po naming magiging baon po namin pag alis namin sa lugar na ito, later on, it is, Lord, the feeling that we have encountered you in this worship service. Kaya ipagkaloob niyo po ito sa amin, Panginoon, sa araw po na ito. How we wish that each and every heart today will be filled with whatever it is that you have set aside for each and every person. Alam po namin na bawat isa sa amin, may kanya-kanya pong need today. May kanya-kanya pong degree ng pangangailangan din at the same time. And you are the one who can really fathom all of that. Kaya sa inyo lamang po namin binibigay ang buo naming pagtitiwala that today we will be blessed. And we thank you, Lord, because you are so good to us. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let's welcome our worship team to lead us today. Hello. Amen. Sinong handa na magpuwi sa Panginoon ngayong umaga na to? Ay, wala. Sinong handa na magpuwi sa Panginoon ngayong umaga na to? Amen! Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise
of your hands, and I am yours forever. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I Ang lahat ng papuri at pagsamba ay para lamang sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.
Muli nais ko pong i-request ng bawat isa, nilabas po natin ang ating mga banal na kasulatan as we give tribute to the Word of God. Sabay-sabay po natin na bigkasin ang ating pong tribute. Kung kayo po ay electronic, itaas po natin. No? Show it to the world. Sige po, tayo pong lahat ay mag-recite po nitong ating pong tribute. Ready, go. Ito ang aking Biblia, ito ang tunay at dalisay na salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ako'y nakasisiguro na ako'y may tagapagligtas na si Jesucristo. Mamahalin ko ito sapagkat ito'y sulat ng aking Ama sa akin. Ito ang magiging lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking daan. Amen. That's the Word of God. That's how we esteem the Word of God. No? Mataas dapat ang atin pong pagtingin sa salita po ng atin pong Panginoon. Now, today, the title of our message is Do not rejoice when your enemy falls. It is in quotation kasi ito po ay galing din po sa verse sa Bible. Now, let me tell you this. O siguro po ay baka ma-recall po natin na may karanasan po tayong kapareho nito. Siyempre, lahat tayo ay dumaan po sa mga panahon na may pagka-awkward po tayo. Right? And I believe na ang bawat isa po sa atin ay minsan naranasan na rin po siguro ito, na tayo po ay natumba, nadapa, at tayo po ay pinagtawanan. Tama po ba? Sino po ang nakaranas ng ganyan? So common, no? Very common. Kasi nandyan talaga yan realidad. Ito naman po, yung kayo ay kinutya pagkatapos na matalo. Naranasan din po ba natin yan? No? Natalo ka na, pero kinutya ka pa. Okay? Meron din siguro na nagkamali ka, ininsulto ka pa. No? Mga karanasan po natin sa school, sa neighborhood, minsan kahit sa opisina po natin may mga ganyan Now, my question is, how do you feel when that happened? Hindi po ba pangit Pangit yung pakiramdam ng isang tao na alam mo, dapat kaawaan ka, hindi yun ang reaksyon ng ibang tao sa atin. Dapat tulungan ka, hindi yun ang natanggap natin. And sometimes, actually we forget how awful it is kapag ginawa po ng mga tao, ang ibang tao sa atin, ang bagay na yan. Hindi natin masyadong na-appreciate yan until it happens to us. At kapag nangyari lang, doon pa lang natin nakikita na pangit nga, Pangit pala ng ganung pakiramdam. Now, back in 2019, nung magkaroon po ng World Cup, Soccer World Cup for women, ang US team po na number 1 ang rank po in the whole world sa soccer, ang unang match po nila na nilabanan ay laban po sa Thailand, women's national team. Ang Thailand ay 34th ang kanyang rank throughout the world. Pang 34 lamang po siya. Ang US, number 1. Of course, ano pa bang ma-expect kapag ganyan po ang mismatch? The US handily won that match with a very lopsided result. Kasi ang score po was 13-0. Pero pagkatapos po ng laro, hindi po ang pinag-usapan po ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang lamang ng US, gaano kagaling ang US. Pagkatapos ng laro, ang pinag-usapan po is kung papaanong hindi maganda ang nakita ng mga tao sa team ng US. Yun ang pinag-usapan sa media, sa mga nanonood. They believed, or many people believed, that the US team displayed what can be considered as a lack of grace, a lack of class, a lack of sportsmanship. At bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa ng mga tweet ng mga tao po na iyon ang observation. And here is one. So the US women's national team displayed poor sportsmanship, excessively celebrating many of the 13 goals against the 34th ranked team. It has nothing to do with the final score. You are one of the best teams in the world. Act like it. And I definitely would have said the same about
men's team. So, isa lang po yan sa mga reaksyon po ng mga tao na nakita kung paano ang Amerika para bagang kawawa na nga, di ba? Kawawa na nga yung Thailand eh. Pero parang the way the US team acted ay lalo pong naging kawawa, yung kawawa na. And here is another one. Ito naman po ay with reference po sa kanya pong Little League team daw ng kanyang anak. My son's league has a 7-point rule where they can't score anymore so as not to embarrass the opponent. And adults use this to teach lesson about sportsmanship. Yet people support these double-digit celebrations. Bakit po na parang nagrereklamo pa po itong nag-comment ng ganyan? Kasi nga po, may mga tao din talaga na dinidefend po yung US team sa kung paano po sila nag-behave. At ang sinasabi po ng iba, in competitions like that, scores matter. Kasi pwede pong minsan ang basis kung sino ang i-eliminate na nakabase na rin lang po dun sa score. Hindi po sa kung ilang games ang pinanalo. So, din po siya, nagmamatter din actually. However, ang sinasabi naman po ng iba, it gets to a point na kung saan po ang mga puntos na magagawa pa po ng isang team ay hindi na po nagmamatter. Halimbawa, pwede mong sabihin na importante na makapag-score ka ng malaking lamang sa kalaban. Pero after certain number of points, wala na pong kwenta eh. 'Di ba? Parang sa ordinaryong laro, 'di ba? Kung ang kalaban mo ay ang laro ay basketball. Tapos ang score is halimbawa, ang lamang is 20 points. Tapos less than 1 minute na lang. Kailangan mo pa bang ipasok lahat, kung ikaw ang coach, ipasok lahat ng mga magagaling po na player? Hindi mo ba't hindi na? Bakit? Wala nang kwenta no? Inconsequential na kung ano pa yung pwedeng score ng team mo or kung ano man ang pwedeng score ng kalaban. Wala nang kwenta at that point. So ito pong contention ng marami. So that they thought na ang mga scores po minsan ng US na inconsequential na kapag sinelebrate po ito ng US team ay sobra-sobra. Na para bagang ang dating naman doon sa natalo na team ay parang kawawa na nga at kilalo pang kinawawa. So they celebrated excessively every goal up to the 13th goal so that parang humiliation na ng kalaban ang kanila pong ginawa. Sa soccer po kasi marami pong mga paraan para mag-celebrate ang mga ang mga players eh. I don't know if you are watching that sport. Baka sa Pilipinas kasi basketball lang po ang alam nating panoorin. Pero soccer is the number 1 and the most popular sport in the world. Okay? So, hindi natin alam yan kasi we don't watch it normally. Pero pag nag-celebrate po ang mga teams, kasi nga, bakit sila nagsi-celebrate talaga? Kasi ordinaryo po yung isang oras kalahati ay pwedeng isa lang ang score. So, di ba, there is a lot of reason why you need to celebrate it. 1-0 pagkatapos ng isang oras kalahati na laro. Kaya sinicelebrate po talaga yan. And there are so many ways by which teams or scoring teams celebrate their scores. Pag pinapanood nyo po, makakita po kayo ng iba't ibang uri ng pagsi-celebrate dyan. Nandyan na pong sasayaw-sayaw, nandyan na po yung magda-dive sa field, di ba? Yung tatakbo ng mabilis tapos magda-dive na parang kala mo bato yung katawan, no? Parang nagsa-slide pa sila ng ganyan eh. Pero talaga pong napakadami pong paraan para mag-celebrate po diyan. But dito po sa laro na to, ang pinupuna po ng mga tao po dito kasi may pagsi-celebrate na parang nangungutya. At yun po yung sinasayawan, impromptu dancing, at grupo pa yan. So habang lungkot na lungkot yung kabilang team dahil kapapasok lang ng score, here comes the US team naman na sasayaw-sayaw pa sa gitna ng field. No, parang kulang pa ba ang humiliation ng mga tao or ng kalaban na yan para gagawan pa ng ganon. But there are some people who defended that. At ito nga po ang halimbawa ng isang nag-defend din po sa ginawa po ng US team. At ito po ay nanggagaling sa isang former, sabi po dito, national team star na si Alexi Lalas. At when asked if the team unnecessarily ran up the score, ito pong kanyang sagot, no, not the US
women's national team's problem or responsibility. This is the World Cup. The US is there to win, not to make friends. Well, kahit totoo pa yan, yung kanya pong sinasabi, and we can understand where he's coming from kasi siyempre athlete, ano pa ba naman ang pinaka-importanting bagay sa isang athlete if not to win? Di po ba? Ganun naman talaga ang gusto nila palagi just to win the game. At para sa kanila, winning is the most important thing. Of course, winning in itself is important. Hindi po ba dito sa ating church, tinuturo nga po natin yan, that we should all be winners? Amen po ba? Unless na talagang tinanggap na natin na sa ating mga sarili na loser tayo, but that is not what we teach here. That is not what the Bible teaches. Ang dami po nating mababasa sa Biblia na nagsasabi po that Christians, God's people should live victorious lives. Right? And we should think and act like what? Conquerors. Okay? So we believe in winning. But the problem is, we do not believe in winning at all costs, and we do not believe in winning as the most important thing, always. Sa buhay pwede, pero yung competitions, hindi natin kinukonsider yung competition na para bagang katulad din ng laban ng buhay na dapat ipanalo po natin palagi. Why? Because, you see, in sports, in particular, it is sometimes unavoidable na bago ka manalo, dapat may matatalo. Tama po ba? Yan ang problema po sa sports. And that's why when we say that winning is the most important thing and we should win at all cost, yan po ang problema kapag i-apply po natin yan sa sports. At pag in-apply natin, kung paano natin in-apply sa sports, i-apply din po natin sa buhay. Because sometimes winning involves somebody else losing. And this is where we need to be careful. Na dapat po ang mga anak ng Diyos ay maingat po pagdating dyan sa how do we see winning? How do we look at winning? How do we give importance to winning? Importante ang winning, but how much importance do we have to give to it? Do we have to allocate to this idea of winning? And winning, by all means, and thinking that winning is all that matters is not the right way of thinking about winning. At ang problema po niyan lalo kapag ang winning pa ay katulad po ng nangyari doon sa World Cup, na ang celebration is in the midst or is done in the midst of the loss of another. Na para bagang hindi mo lang sineselebrate yung panalo mo sineselebrate mo pa yung pagkatalo nung kabila. And this is the problem with the last tweet na atin pong nabasa. Athletes, of course, want to win, pero ang question doon po is, do we have to win and at the same time make enemies of our opponents? Yun pa ba talaga dapat ang spirit ng mga competitions na to? It used to be ng competition po ay may espiritong gano'n May espiritu po na supposedly to establish friendship. Right? Yan na talaga po ang pinaka-ideal na reason why competitions were made. Even in ancient times. Alam niyo po ang mga Griego, for example, magugulo po ang mga kingdoms po dyan kasi kanya-kanya po sila dati But once every 4 years, doon nagsimula po yung Olympics, once every 4 years, lahat po ng gera tumitigil. Bakit? Because they want to play games. Regardless kung magkakaaway tayo sa battlefield, pagdating ng Olympics, we are all brothers. Parang ganon. So that's the idea behind this competition. Pero ngayon hindi na po Nagiging na siya nagiging larangan na siya para ipakita yung galing mo sometimes at the expense of other people. Wala na rin yung idea na nandun sa simula. So the problem with that tweet is that, again, it loses all sense of compassion. It loses all sense of decency, grace. At yung tinatawag po nila na magnanimity. Ano po yung magnanimity? Yung kabutihan mo ba, kumbaga, yung kababaan pa rin ng kalooban mo, even in victory. Yan po yung magnanimous na tao. Kahit ikaw yung panalo, pero hindi ka nag-aakto na para kabang ang yabang-yabang.
at kawawang-kawawa yung natalo, pero wala ka man lang nararamdaman na compassion or sympathy doon sa mga tao na yon. No? That's a lack of magnanimity. Kasi is it really necessary sa mga ganito pong competition to show our losing opponent how much of a loser they are? Kailangan pa bang yung sinasabi nila na, do you have to rub it on their faces? Na ipamukha talaga natin sa kanila na, loser ka. Winner kami. Kailangan pa po ba ng mga ganon? So here's our reminder from the Word of God. The Word of God has this to tell us today. At dyan po nanggagaling po ang atin pong title. Do not rejoice when your enemy falls, and let not your heart be glad when he stumbles. That's the Word of God for us this morning. We don't need to. In fact, we should refuse to rejoice when our enemy falls, and our heart should not at all be glad when he stumbles. Now, maring ang iba sa inyo po ay magtatanong, Pastor, paano na ngayon ang idea ng justice? Paano na ngayon yung idea na ang dapat ang mga nagkamali ay dapat paparusahan or dapat humarap sa accountability, ay dapat magbayad ng kanila pong mga pagkakautang, whether it's about or pagkakautang sa batas or 'di ba, yung palalampasin lang ba ang mga karahasan, ang mga pagkakamali kung walang justice? No, we're not actually talking here about justice. All right? Yung verse po natin is not about justice. It's about something else. Now, we believe that justice should be done. Kasi ang Panginoon po natin niya din ang turo There should be justice kapag may mga unjust na mga actions ng tao, unfair na mga actions ng tao. Nararapat lamang na mayroon pong exercise ng justice, and the guilty should be punished. We believe that. However, this verse isn't about that. Ang atin pong verse ay hindi tungkol po dyan. It's about yung ang isang tao po ay okay, naparusahan, pero yung nagre-rejoice talaga ang puso mo. Yun po yun, ang kanya pong tinutukoy po dito. That the person deriving great pleasure or satisfaction dahil may isang tao, kahit sasabihin pa natin na kalaban po yan, ay yung kakaroon ka ng great pleasure. Doon po sa idea na siya po ay naparusahan. And when that happens, we are not actually in our best behavior. Hindi po yun ang nararapat para sa atin. When we wildly rejoice when our worst enemy gets what we think he deserves. Although nakakatuwa. Di ba? Sino ba sa atin ang hindi matutuwa? Pero the thing is, dapat nga ba tayong matuwa? Kapag ininis ka ng isang tao tapos nadapa, di ba? Baka isa tayo dun sa mga tumatawa. Pero the thing is, yun nga ba talaga dapat? Our Bible is telling us, hindi. Do not rejoice. Do not be glad. Do not let your heart be celebrating. Don't let your heart celebrate when your enemy stumbles. So when we wildly rejoice when our worst enemy gets what we think they deserve, we are actually violating what the Word of God is telling us today. Dapat po hindi ganon ang atin pong reaction. And did you know that there is a word for that? Yung meron kang ganong espiritu na yung natutuwa ka kapag napapahamak ang mga taong sa tingin natin, kaaway natin, o yung mga taong sa tingin natin nakaka-offend sa atin, may word po na ganon. At nais ko pong introduce itong word na to sa inyo. Baka sa iba sa inyo ay bago po itong word na to. Or baka narinig nyo na to pero hindi nyo masyadong maalala na yun pala siya. So the word is gloating. When you gloat, ano pong definition diyan? When you have that feeling, or when you have this feeling, or when you express great pleasure or satisfaction because of your own success or good luck or someone else failure or bad luck. Basta may rejoicing, may sobra pong pagsi-celebrate. Great satisfaction, pleasure, and celebration dahil po sa success natin. Minsan, sa definition na yan, makikita po natin, it doesn't even have to involve another person. As long as may over-celebration, na sobra-sobra tayong natutuwa dahil sa galing natin, that's gloating already, according to that definition.
So simply feeling great pleasure or satisfaction for our own success is gloating. But today, we are looking at even the worst version of it. The extreme version of it. At ano po yun? Yung sobrang tuwa tayo, hindi lamang na tayo nanalo, kundi dahil may natalo pa. May bumagsak pa. May napasama pa. So that's even the worst variety of gloating na meron. So matatandaan po ba natin yung word? No? Kaya minsan pag may nakikita kayong or may kasama kayo na minsan tuwang-tuwa doon sa mga taong napahamak kasi feeling nila, ay mirisin nyo. Alam nyo ba yung word na yun? Mirisi. Okay, Espanyol yun eh. Anyway, you deserve it. Ganyan yan. No? Ganyan ang ibig sabihin yan. Eh, pwede pong pakisaway, sasabihin sa kanya, stop gloating. Hindi si Lord natutuwa kapag nag-gloat tayo. Again, the Word of God tells us, do not rejoice when your enemy falls, and let not your heart be glad when he stumbles. Therefore, the worst kind of gloating is this, no? Is when there is another party involved. And that other party, kahit pakaaway yan, hindi pa rin natutuwa si Lord kapag nag-gloat po tayo. So, ang question is, bakit nga ba? Bakit ayaw ni Lord na mag-gloat tayo? Di ba kaaway nga natin yon? Di ba nga, pwede nga isipin natin na, baka nga mamaya, si Lord nga talaga ang sa kanya, pumalo sa kanya. Kaya, di ba, dapat matutuwa tayo. No. Because that is not the Word of God is telling us. Iba po ang kanyang sinasabi. Pero why does God not want us to gloat when our enemy falls? Ay ito po ang isa sa mga principle po sigurong dapat natin matandaan. To be able not to rejoice when our enemy falls is a test of our character. Yung mapigilan natin na huwag tayong mag-gloat kapag may nangyaring masama sa ating pong mga kaaway na tinuturing is actually a test of our character. How much can we exercise yung tinatawag po natin na self-control? Here is a hard test of character. Here is a strong evidence, in fact, of our being a true child of God. Yung anak ng Diyos talaga na pinamumuhay kung paano ang tama na pamumuhay ng isang anak ng Diyos. Here is a real measure ng godliness po natin, even of our wisdom. Nasusukat din po yan dyan. Kaya nga test po talaga ng character po ito. Here is also a challenge to our faith. Whether we want that challenge or not, nandyan po yan sa pamamagitan ng kaya ba nating pigilin ang mag-gloat kapag ang atin pong mga kalaban ay napapasama. So think now, are you happy? Are you happy when bad things happen to your enemies? Maring pong sa stage na to ng ating buhay, baka ang sagot natin dyan is, minsan. Di ba? And I had to admit, sometimes I do also. Hanggang sa, di ba, ma-remind tayo ng salita ng Panginoon na hindi dapat. Pwede mo bang sinyasan ng katabi mo, hindi dapat. Hindi dapat ganyan. Huwag ganun. Diba? Think about the test na sinasabi po natin doon sa atin pong slide kanina. What do we fail? Saan tayo nag-fail doon kapag tayo po ay nag-gloat? First, we fail in the test of love. At gaano ba ka-importante ang bagay na yan para sa anak ng Diyos? Hugely important. Di po ba? Last week, anong mensahe natin about giving? When we give, natutuwa si Lord because giving is an expression of love. In fact, great love. Kasi ang greatest love expression din ng Panginoon sa atin was giving also of His Son, Jesus Christ, to all of us. So giving is a great expression of love. Ganon din po dito. No? Na pag tayo po ay hindi po nakakaramdam ng simpatya sa mga taong napapahamak, regardless kung sino man po yan, we fail in the test of love. Nawawalan po tayo ng ganon. So, hindi po ba ang commandment ng Panginoon sa atin is to love? At sino ang dapat i-love po natin? Hindi po ba't ang utos ng Panginoon pati yung kaibigan? Kaaway, right? Pati yung personal natin na kaaway. Does that mean na lahat na lang ng mga tao ay i-love natin? Well, minsan po kasi may ganito no? Para wag kayong ma-confuse.
At huwag naman yung isipin na palagi ang sinasabi po natin dito, absolute. May mga makonsider po tayo ng mga tao na pwede nating tawagin na enemies of God. Enemies of God. So may mga tao talaga na established sila as enemies of God. Now, siguro, I don't know, para sa akin po, mukhang hindi na tayo obligado dun para sabihin pa natin na we should love these people, we should support these people. However, we are talking here about our personal enemies, not the enemies of God. Okay? So, intindihin po natin yung distinction na yan. We are talking here about our personal enemies. And as far as the Bible is concerned, ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon, dapat mo mahalin natin ang ating mga personal na kaaway. And one of the main measures of Christian love is when we are able to grieve even for those people. Kasi ano pa ba ang pwede nating dapat na magiging reaction sa isang taong napahamak? Hindi po ba't awa na? Imbis na matawa ka, di ba? Dapat awa. Hindi na kasi nababagay yung ganun eh. When somebody stumbles, we cannot afford to rejoice. So kahit sa isipan po natin, kailangan po nating bantayan yung ganun na we don't rejoice kapag ang tao ay na nakakainis, ay napapahamak. Dapat po walang ganyan. Now, I'm not saying that we can perfectly do this. I should know, dahil nga ako hindi ko rin po mapaperfect yan, but that's why we have the Word of God reminding us. That's why we have all these things in the Bible instructing us. Kasi kung wala po yung mga ganyan, ay paano na? Di ba? Ang susundan na lang natin kung anong pakiramdam natin. Of course, magsiselebrate tayo. Di ba? Sabi nga natin kanina, di ba? Merisi mo. Di ba? Ganon. Baka yun ang lalabas talaga sa mga bibig natin pag nakita natin na, overtake ka ng overtake, sumalpok, di mimit mo. Di ba? Yung mga ganyan, na wala sa lugar, yung barumbado sa kalsada. So, minsan, hindi maalis po sa atin yun na magkakaroon tayo ng ganong pakiramdam. But are we supposed to have that spirit in us? No, according to Solomon. Dapat po wala sa ating mga puso yung ganyan. We cannot allow ourselves to rejoice even in our thoughts when the enemy falls. We should not allow ourselves to be glad even in our heart, even in the secrecy of our heart. Dapat po wala yung mga ganon. At kahit yung minsan ang idea natin na na-vindicate tayo. Ano pong ibig ba sabihin ng na-vindicate? Yung, halimbawa, pinaratangan tayo ng hindi totoo. Tapos, napahiya yung nagparatang sa atin. So, yung kahihiyan niya, parang siniselebrate natin kasi na-vindicate tayo. Kumbaga, parang napatunayan tayo na tama tayo. Supposed to be, matuwa tayo dyan. Of course, it's okay lang naman na matutuwa, no? na itama yung mali. Pero the thing is, do we have to rejoice? So much. So ito po yung binababala sa atin ni Solomon, sa kanya pong sinabi. And may the glorious light of God's truth ay tatama po talaga sa ating mga puso pagdating po dyan. And by the way, yung proverb po na kinote po natin, ay may second part pa po actually yun eh. And this will explain to us kung bakit hindi tayo dapat nagre-rejoice. Because the second part of that proverb is telling us this: do not rejoice when your enemy falls, and let not your heart be glad when he stumbles, lest the Lord see it and be displeased and turn away his anger from him. So ito palang gloating po natin ay pwede ding magiging cause para ang Panginoon po ay kung ano man yung nangyayari sa tao na yan ay tigilin ng Panginoon. Kung ang pag-suffer man ng tao na yan, o ang stumbling man ng tao na yan, na kalaban po natin ay may direct na kagagawa ng Panginoon po doon, sasabihin na lang daw ng Panginoon na, tigilan ko na nga yan kasi lumalala ka lalo, di ba? Pag nakikita ng Panginoon, ganyan po kasi yan eh. Pag nakikita po natin na yung, halimbawa, pag-justify natin sa ating mga anak, ay lalong nakakapagpasama sa ating mga anak, ito tuloy pa ba natin? Siyempre hindi na po, no? Kung nakikita ni Lord na habang pinapanish niya itong taong nang-aaway sa atin, tayo naman ay lalo tayong napapasama in terms of our spirit, in terms of our character, tama lamang na tigilin na lang ni Lord. Huwag niya nang ituloy. And that is what exactly our verse is telling us. God will be displeased kasi nga makikita ng Panginoon na
ang ating mga puso ay napuno na po ng tinatawag natin na paghihiganti. And that's the second test na nag-fail po tayo doon. The test of character, yung pagiging mapaghiganti po natin. Vindictiveness or vengefulness. If we become very happy when bad things happen to our enemy, makikita po yun ni Lord eh. At ayaw ni Lord na magiging ganun tayong uri ng mga tao. Kaya titigilin na lang ng Panginoon para wala na tayong dahilan para mag-celebrate. And in fact, ang sabi nga nun kanina sa ating verse, dapat may reward tayo kapag hindi na yun ang ating ginawa. Pero kung yun ang ginagawa po natin, lalo pong wala tayong makukuha sa ating pong Panginoon. A holy and righteous God cannot stand by and watch yung kanyang mga anak na mapuno po ng ganun pong uri ng mga pag-iisip. That kind of murderous heart. Hindi po kaya ng Panginoon yun na hayaan lamang na magpapatuloy. And that's why God may switch sides. Even just for a while, baka sasabihin ng Panginoon na, o sige na nga, hindi na kita kakampihan. Kinakasama mo pala pag kinakampihan pa kita. So God may just switch side for a while when He detects our gloating. Wala na. Di ba? Ayaw na ni Lord. Remember that revenge is sin. Of course, pwede natin sabihin na, hindi naman ako naghiganti, si Lord naman eh. Still, ang spirit po kasi, di ba? You remember yung teaching ng Panginoong Jesucristo? Kailan ang isang tao naging murderer? Kapag totoong binaril niya, pinatay niya, tinagaan niya, sinaksak niya yung isang tao? Kailan? Kailan naging murderer? Kapag inisip that you hate the other person. When you hate your brother, sabi ng Panginoong Jesucristo, you are a murderer. So ang vengeful heart, yung mapaghiganti na puso po natin, kasalanan ka agad para kay Lord yun. Bakit? Kasi para na rin tayo ang gumawa nun eh. When we celebrate the fall of an enemy, ang nangyayari po dyan is parang pinamumuhay natin yung vengeful spirit. The same kind of feeling na meron po yung isang tao na tunay na naghiganti ng sarili niya. Yun din po, the same satisfaction. Kaya yung espiritu na yan, ayaw ni Lord yan na makita po sa atin. And that's why we can consider that kind of spirit is sinful in the eyes of God. So gloating is rejoicing in a sinful way. Rejoicing in revenge. That's why it's simple. It's sinful in the eyes of the Lord. Kahit hindi pa tayo directly or actively na nag-participate doon sa pagbagsak ng tao na yan. So, even if the enemy can be the worst piece of human being sa buong mundo, no? We are still warned against this kind of behavior. Na hindi po babagay po sa atin yan. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, hindi bagay sa iyo ang maghiganti. Pero alam niyo po ano pang pwede pong gagawin ng gloating sa atin? Aside from it being a test of our character, it also causes us to choose the wrong side. Yung dapat hindi natin kakampi, magiging kakampi natin kapag tayo po ay nag-gloat. Let me explain that, how it happens. There are two ways for anybody or for our enemies to stumble. Dalawang paraan. Baka may iba pa, pero ito po yung pumasok sa isipan ko. They can stumble by committing sin. Isa po yan. Yung napahamak siya dahil nakagawa siya ng nakakahiya, nakakaiskandalo, nakakasira ng pagkatao na uri ng kasalanan. That's one way of stumbling. The second way of stumbling is when they experience earthly troubles. So yung child of God, pagdating po sa earthly troubles, nandyan po yung maraming mga pwedeng mangyari sa buhay niya. Pero hindi kasalanan necessarily. Pero maraming mga problema sa buhay niya ang darating. Okay, now, here's the thing. Yung sa una po, they can stumble by committing grievous sins. Now, the thing here is, as a child of God, ano po bang sinasabi ng Panginoon pagdating sa pagmamahal? Hindi po ba't sinasabi niya sa Corinthians chapter 13, na sabi ng Panginoon, love does not rejoice in wrongdoing. Hindi siya natutuwa. Ang pag-ibig ay hindi nagagalak, hindi natutuwa sa mga paggawa ng kasalanan.
Hindi siya natutuwa. And so, here now, sabi natin kanina, nag-fail tayo sa test of love. And we cannot stand by and say, I love that enemy when we begin to feel gladness in our heart. Sapagkat nandun po yung idea na ang atin pong pagre-rejoice. In this case, ay nagre-rejoice tayo dahil nagkamali siya. Nagre-rejoice tayo dahil nagkasala siya. And is it in character? Nababagay ba sa mga anak ng Diyos na nagre-rejoice ka, ayan na, o tingnan mo ngayon, o nagkasala siya, o tingnan mo ngayon na nahuli siya, na nagnakaw, o tingnan mo yan ngayon, nagkaroon siya ng ibang babae kung may asawa, di ba? Or ng ibang lalaki kapag may asawa. Do we rejoice in that? Is there any reason or any justification to rejoice in that? If we have to be biblical, wala po, because we cannot rejoice in wrongdoing. Kahit sabihin pa natin na hindi natin siya love, but we cannot rejoice in wrongdoing. Hindi natin pwedeng i-celebrate yung pagkakabagsak ng isang tao sa kasalanan. Because we are celebrating the sin. So hindi po pwede. Because if there is any desire na meron po dapat ang anak ng Diyos, it is to see every person live righteously. Kung pwede pa lang yun kaya nga, that's the reason why we bring people to Christ. So that every person na madala po natin sa Panginoon can experience that life of righteousness, living righteously. So how can we celebrate sin? How can we celebrate wrongdoing? And that's why we cannot celebrate a person who stumbles that way. Yung pangalawa, yung nagkaroon po siya ng maraming problema. At pwede po itong kawalan ng trabaho. Pwede po itong nasunog ang bahay. Pwede po itong nasira ang pamilya. Pwede pong nagkasakit ng malalang sakit. Ano pa? Ang dami pang pwedeng mangyari po dito, nagkaroon siya ng aksidente, na ospital, ang daming gastos, ubos yung pera. Lahat po, di ba? Na-hold up. At kung ano pa, nanakawan. Yan, lahat po yun mga earthly troubles ang tawag po natin dyan. Now, do we also secretly celebrate? Kung sa kalaban po natin nangyari yung mga ganong bagay. Nakakayaman sabihin, pero alam nyo po, may mga nangyayari po kahit sa mga anak ng Diyos minsan na ganyan. Hindi nagkasundo, nagkahiwalay na masama ang paghihiwalay. Pagkatapos narinig nung isa, na yung isa doon ay nagkaroon ng mga earthly troubles, maring namatayan ng anak, maring nagkaroon ng aksidente, maring nawalan ng trabaho, and then the other believer celebrates. Ikinatuwa. Nangyayari po yan minsan kahit sa mga kapwa mananampalataya. Because they are not actually mindful of the sin of gloating. Hindi nila nababantayan ang mga sarili po nila na pwede pala magkaroon ng gano'n ng pakiramdam ang aking puso. That I can gloat at the trouble of other people. If we are wicked men, then that's expected. Because wicked men can smile and can have full malice in their heart when their enemies experience trouble. Natutuwa ang mga taong wicked, but we are not wicked people. We have been cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi na po ganun ang tingin ng Biblia sa atin. Hindi na tayo wicked people sa tingin po ng Panginoon. And that's why we cannot justify celebrating when an enemy stumbles, even because of earthly troubles. We cannot. Because dito rin po papasok yung sinasabi ko po kanina, we become a partner of the devil. Kapag tayo po ay nag-celebrate when our enemy stumbles, we become a partner of the devil. Paano po yan? Ganito po kasi yan We fail to consider, kasi minsan ang tendency po natin is, ayan, inaaway mo kasi ako anak ako ng Diyos O tingnan mo nangyari sa'yo. Di ba? Yay! Di ba? Napasama siya kasi inaaway niya yung anak ng Diyos. Now, we fail to consider when we think that way, that not all calamities come from God. And to gloat in someone's misfortune is attributing to God something na hindi naman siya ang gumawa. You understand this?
Yung rejoice na rejoice tayo dahil nga napasama yung taong nangaaway sa atin, para nating sinasabi na tingnan mo yan, pinalo tuloy ni Lord. Eh paano kung hindi si Lord? You remember Job? You remember Job? Si Lord ba ang gumawa nung kamatayan ng mga anak ni Job? Hindi po. Si Lord ba ang nagpadala ng mga magnanakaw para nakawin ang lahat ng mga ari-arian ni Job? Hindi rin po. And now when we say na, o tingnan mo, pinalo si Job ng Panginoon. Katulad ng mga kaibigan niya. Anong nangyari? Di ba? Sabi ng Panginoon, nagkamali kayo lahat. Because we are attributing to God something that God didn't do. Ay, ito pang masama po doon. Paano kung inalaw lang ng Panginoon ang dyablo para gagawin yon, yung mga bagay na yan? Which is what happened doon sa kaso po ni Job. Paano kung yung kaaway natin pala, pinahinayaan ng Panginoon na hindi siya pinrotektahan ng Panginoon muna for a day? Sinabi ng Panginoon, Satanas, gusto mong ano ngayon? Gusto mong gumawa ng kung ano man ang gusto mong gagawin. Bahala ka, di ba? Kasama yung tao na yan, hindi ko yan poprotektahan ngayon. Hindi kita sasawayin kapag sinaktan mo yan. Paano kung ganun ang kaso? And then here comes the believer at nag-celebrate. Ang sinasabi niya, yay, tingnan mo na dapa, tingnan mo nagkasakit, tingnan mo na hold up. Tingnan mo na aksidente. Question, sino ang chini-cheer natin? You see the connection? Kapag tayo pumalakpak sa isang masamang nangyari sa isang tao na hindi pala si Lord ang may kagagawan, kundi yung dyablo, hindi naging cheerleader tayo ng dyablo. We become not only the cheerleader of the devil, but we also become a person on his side. Nakiki-align tayo sa mga ginagawa ng dyablo, at least for that particular situation. So you see now the greatness of the error kapag tayo po ay nag-gloat. Na parang simple lang naman yan, natawa lang naman, Panginoon naman, sobra naman. No, it's not just simple as that. Lalo pa po, the greater is the damage, for example, on the person na atin pong pinagtatawanan, atin pong ikinakakatuwa, then the greater is our responsibility to be careful about the way we feel or even about the way we look at it. Kasi hindi po natin ma-afford na magkamali na magiging cheerleader ng dyablo. And no wonder that the Lord is displeased kapag ginawa po natin ang bagay na yan. God is displeased because there is that tendency na ang pinapalakpakan pala natin ay yung kalaban mismo natin. And let me remind you also about this very important distinction. Ang mga ganitong mga pangyayari, katulad ng nangyari kay Job, as far as people are concerned, wala silang kamuwang-muwang sa mga pangyayari na yan na may nangyayari pala doon na usapan sa Panginoon tsaka sa kay Satanas na pinayagan siya ng Panginoon na galawin ang buhay ni Job. Malay ba naman lang mga tao noon? Wala silang kamuwang-muwang tungkol dyan. And even today, alam ba natin talaga kung anong nangyayari? Why somebody experiences these earthly troubles? Alam ba talaga natin kung bakit isang tao na ito napahamak? We don't. Because there are a lot of things in this life na kung saan po are happening on the supernatural realm. At para sa atin po na wala tayo doon sa lugar na yan, we'd better not get our hands in them. Mas mabuti po na hayaan natin kay Lord ang mga bagay na yan. And that's why the Bible is also very clear about this one thing. Anong sabi ng Panginoon? That vengeance is of the Lord. Na dapat si Lord ang naghihiganti. Kung may kailangang ipaghiganti, si Lord dapat ang gumagawa ng ganon. Hindi po tayo. And dito po sa sinulat po ni Solomon, ang general sense po kasi dito is not to envy when the wicked person prospers or to rejoice when the wicked person loses. Yun po talaga ang tinatakal po ni Solomon po dito. It's not our concern, but it's God's concern. Kung hayaan ng Panginoon na mag-prosper ang mga wicked, that's God's concern, not ours. Kung hayaan ng Panginoon na mag-suffer ang mga wicked because of their foolishness, that's God's concern, not ours. So hindi tayo pwedeng makikiparticipate doon na magre-rejoice tayo kaysa napahamak ang isang taong masama. But again, let me repeat it. It doesn't mean that we can't be thankful. Okay? It doesn't mean that we can't be thankful. We can thank the Lord. Lord, salamat.
kahit papaano, pinapakita niyo po, Panginoon, na hindi po kayo nagtotolerate lang basta ng mga taong nanamantala, mga taong gumagawa ng kasamaan. Salamat, Panginoon. But we don't celebrate like wild people na para bagang tayo wala na sa lugar, di ba? Yung wala na sa class, sabi doon sa pag-describe ng iba ng actions ng US team. Wala na sa class. Hindi na nababagay. Number 1 rank ka, act like it, sabi nung unang nag-tweet. Di ba? Act like it. You are a child of God, act like it. Don't rejoice in these things. Marami po tayong madahilan at marami pong pwedeng ipag-rejoice ng mga anak ng Diyos. Pero hindi po yung mga ito. Hindi po ito kasama. But, okay, sige. Sipin na natin. Alam din ni Lord to. Kaya alam niyo po, nagbigay din si Lord ng allowance. Gusto mo talaga makakita? Sabi ng Panginoon. Alam ko gusto niyo talaga to eh. Makakita kayo that justice is done. Makakita kayo na talaga na parang ipinaghiganti ko kayo. Okay, pagbibigyan ko kayo. Amen po ba? Amen. Meron naman si Lord na allowance. Kahit dyan. There is so-called a holy revenge allowed by God for us. At ito po yung mababasa po natin sa sulat ni Apostle Paul. Ready ba kayong malaman kung paano talaga makapaghiganti na biblical? Kasi yung sa kanina, hindi biblical yon. Sabi ni Lord, huwag kayong matawa-tawa dyan. Huwag kayong matuwa dyan. Hindi ako mapiplease dyan. But there is something that the Lord is pleased. Uri ng paghihiganti na matatawag natin na holy revenge. Ito po yun, sabi ni Apostle Paul, Romans 12, verse 20. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. Oops. If he's thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Sino sa inyo nagsabi na, ay, kala ko totoong revenge? Na-disappoint ba kayo? Tanungin mo ang katabi mo, na-disappoint ka ba sa paghihiganti na ganyan? That's biblical revenge for all of us. Hindi tayo dapat madi-disappoint. Bakit po? Although malayo po ito kumpara sa kung ano yung normal na idea natin ng revenge. Okay? Ang normal na idea natin ng revenge is gantihan talaga. Right? An eye for an eye. Di ba? Stand up for your right. Kahit sinong bubungguin mo dyan, basta tumatayo ka sa karapatan mo, sige, laban mo yan. But here we are told that the only way and biblical way to get even is again, what? To love the person. To love the person. Pag gutom, pakainin mo. Pag uhaw, painumin mo. That's what it says. That's our revenge. And that's the only approved revenge by the Bible. Ba't bigla kayong nalungkot? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan, kapatid. Sabihin mo, lakasan mo pa. Kaya mo yan. Kaya mo pa kainin yung gutom mo na kalaban. Kaya mo pa inumin yan yung gutom, yung uhaw mo na kalaban. Ang question ng iba siguro sa atin, paano mo matawag yan, pastor, na revenge? Wala namang revenge dyan eh. Eh di ba may nakalagay naman, you heap coals on his head. Burning coals on his head. Kapag ginawa mo yung kabutihan sa isang tao na inaaway ka, you are putting burning coals on his head. Nilalagyan mo ng baga ang ulo. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang gulo nitong Ang gulo nitong statement na to eh. But some believe, nang ibig po sabihin yan ay isa itong parang imagery po eh. Nang tinatawag po nila na you leave that person in the wrath of God. Hayaan mo na si Lord ang mag-punish. Yun lang yun. Hayaan mo na ang init ng galit, ang puot ng Panginoon ang kanyang mararasan, hindi yung puot natin. Why? It makes sense. Bakit po? Tingnan niyo po kung tayo po ang naghihigante, objective ba tayo sa paghihiganti? Hindi po ba't hindi? Di ba? Kung nasasaktan ka, minsan ang ganti mo is what? Sobra sa kasalanan ng ginawa sa'yo. Right? Ninakawan mo ako ng piso, nanakawan kita ng 5 piso. O sabihin nyo sa akin na dito yan. Sige nga, ninakawan ka ng 5 piso, babawi ka na piso lang kukuhanin mo. Sige nga, nakawan kita, piso lang. Minimum doon, papantayan mo yun eh. Pero karamihan, hindi na kontento sa pantay lang para wag nang umulit, doblehin ko, 3 triplihin ko. Di ba?
We are not objective. But when we leave it to God to take the revenge for us, anong nangyayari? Si Lord hindi naman siya, hindi siya unfair eh. In fact, si Lord nga ang sabi sa mga anak niya, ang sabi po sa Old Testament, sabi, kung ano yung dinideserve ng kasalanan natin, binabawasan pa ni Lord yung punishment eh. So si Lord maawain talaga. Tayo, pag nag-revenge tayo, ay naku, walang awa-awa. Higanti na nga eh. Paanong awa? Wala. Di ba? Kaya hindi tayo na-allow ni Lord because we cannot be objective about this. So yung imagery po na leaving it to the wrath of God, yun talaga po ang pinakatama. Kaya ang revenge po natin, hindi pa rin sa kamay po natin. Kay Lord pa rin po yan. And it's the reason why we want our enemies to be punished by the Lord instead of us. Because God can exercise the proper justice. Hindi tayo. Hindi natin kaya yon. And God insists on that when He said, revenge is mine. Vengeance is mine. Inangkin na ni Lord yan. Pero alam niyo po kung ang best part po dito sa method na to. Si Paul po kasi nang kinote niya si Solomon, hindi niya po kinote lahat eh. He leaves out one piece of the Proverbs. So, ano po yung sinabi ni Apostle Paul ulit? Ang sabi niya, di ba, you heap burning coals on his head. Tumigil na po siya dyan. Pero ipakita ko po sa inyo kung ano talagang sinabi ni Solomon. Ito po yung sinabi ni Solomon. If your enemy is hungry, give him bread to eat, and if he's thirsty, give him water to drink. For you will heap burning coals on his head, and then the Lord will reward you. Hindi po sinama ni Paul yan yung naka-blue. So, isn't that amazing? Isn't that surprising na meron palang ganun? Na hindi lamang po tayo nagkaroon ng revenge dito. But, in fact, by holding back yung normal na idea po ng revenge, by holding back and saying to the Lord, Lord, bahala na lang po kayo. In fact, ang sabi po dun, di ba, i-reward pa tayo ng Panginoon, so panalo talaga. This is the best kind of, kung matawag pa natin yan na revenge, this is the best kind of revenge. Di ba, nakaganti na tayo kasi pagiganti naman talaga tayo ng Panginoon. At karagdagan pa po doon, may pampalubag-loob pa si Lord para sa atin na nagpigil tayo na hindi tayo nakialam dyan. And we allow the Lord to do His own job as God. So reward ang ating natatanggap. That's a very good win for us. So, anong mas gusto natin? Tayo ang kukuha ng kabayaran sa kasalanan ng iba sa atin? Or we allow God to do that for us? Because if we trust God to deal with our enemies, then God will do a very good job about that. So let's be clear about this. May isang bagay lang po ako ditong medyo i-warn ko po kayo. Kasi baka isipin naman natin, minsan kasi puso natin talaga madaya eh. Ganun ba? Mas maganda pala pag ganun ang gagawin natin. Lalo akong nakakaganti. Papatayin mo siya sa pamamagitan ng pag-ibig. Killing him by loving him, by kindness. Hindi po ganun. Huwag pong ganyan. Walang kinaiba po ang ganyang pag-iisip doon sa tao na, sige, pwede pala akong gumawa ng maraming kasalanan na ngayon kasi mamaya pagkatapos, hihingi lang ko ng sorry kay Lord, okay na kaagad. Di po ba, may mga ganyan minsan na pag-iisip ng ibang tao, gagawa ko ng kasalanan, total, pwede naman mag-sorry after. May forgiveness naman si Lord eh. We cannot do that. Sabi po ng Bible, Book of Jude, ang sabi po doon, huwag nating abusuhin ang biyaya ng Panginoon. We cannot abuse the grace of God and use the grace of God for lasciviousness, para sa kung anumang mga ng laman natin. Huwag nating gamitin sa ganyan. And when we think that way, na sinasabi natin, sige, gagawin ko itong kasalanan na ito, total, mag-forgive naman si Lord later pag humingi ako ng forgiveness. It's the same thing here. Hindi natin pwedeng sabihin, sige nga, ilove ko nga siya para punish siya ni Lord. No, we cannot say that. We cannot have that kind of spirit. Okay? When we love, we love. Period. Yun lang yun. We love the person, and let it stop there. Wala na pong para i-punish siya ni Lord. Wala na dapat ganong ini-entertain tayo. Although sinabi ni Lord yan, pero bahala na si Lord. I-punish niya, hindi niya i-punish. It's not for us. It's up to God kung ano ang nararapat. Di po ba't nasubukan na natin yan or na at least nakita na natin yan? Na yung gantihan, di ba? May mga kwento na ganon,
ng pamilya, gantihan ng gantihan. Saan nagtatapos? Ubos. Di ba? Naubos ang lahat ng miyembro ng pamilya. Kasi pag gantihan ng gantihan, ang nangyayari is that it propagates conflict, it propagates animosity, it propagates hatred. Sino bang gustong matalo? Hindi, walang gustong matalo sa ganyan po, di ba? Gantihan mo siya, hindi siya magtatapos, hindi siya tatanggap na siya ang huling napahamak. Gaganti din ulit yun. Pag gumanti sa kabila, bakit? Titigil din sa kabila. Hindi rin. Di po ba? But see, this is why love works. Why? Kasi natitigil po eh. Natitigil eh. Sige, saktan mo ako, hindi kita gagantihan. Mapapagod din yan. Sige, chismis mo ako, tatahimik lang ako. Mauubos din yung mga chismis niyan. Mapapagod din yan. When you decide to love, this is what happens. When you decide to love, or before that, kung hindi ka pa nag-decide ng love, kunyari yung nasa gantihan pa lang kayo, sino may problema? Di ba pareho kayo may problema? It is a heavy burden for you, it is a heavy burden for your enemy. But when you decide to love that enemy, the burden remains with him, pero ikaw nakalaya na. Wala na, para sa'yo, hindi mo na siya kaaway. At ito pa po ang maganda pong pwedeng mangyari. There are so many cases like this. Kapag tayo po ay nag-decide to love the enemy, hindi po ba nangyayari po yung minsan, nakikita din nila yon na kahit anong ginawa nila sa atin, parang, hala, forgive ka lang ng forgive, hala, tanggap ka lang ng tanggap, hala, paraya ka lang ng paraya. After a while, sila na mismo, ma-realize na nila na, mukhang mabait talaga itong tao na to pala. No? Nakakaya na itong ginagawa ko, wala naman siyang ginagawa sa akin. At hindi nga siya naggumaganti. So instead of that person remaining an enemy, alam niyo po ang best result talaga dito, we can even gain the friendship of that person. I'm not sure, baka sa iba sa atin dito may ganun tayong dati kaaway natin. Pero sinubukan mo, you went out of your way to reach out to that person, to be good to that person, and then today, maybe that person is already your friend. At ano pong nangyari po doon? You decided to love. You decided to forgive. You decided to be free from that spirit of animosity. So, former enemy, pwedeng nagiging friend. And that, to me, is the best result of this teaching. Na hindi tayo nagsimula tayo na huwag mag-rejoice. Pangalawa, pwede tayong nagre-reach out, tulad ng sinabi ni Paul. Pag nakita mong may need siya, be there for that person. Show love to that person. Do good to that person. So this is the best response for us, to love the enemy anyway. Kahit ano pong ginagawa nila sa atin. So if we think about all the people na siguro nagkaroon ng mga ganitong atraso sa atin, maybe at work, somebody is trying to provoke you always. Maybe kahit sa church, minsan may mga church member na feeling mo, but parang kahit titingnan ka niya, parang iniirapan ka niya, or maybe nagsusuplada siya sa'yo o nagsusuplado siya sa'yo. Kahit sa pamilya ninyo, baka, hindi si Kenneth yun na. Kahit sa pamilya ninyo, baring may mga miyembro ng pamilya ninyo na parang palagi na lang may masamang masasabi sa atin. This can come from a lot of places, yung tinatawag natin ng mga enemies natin na yan. Of course, dagdag pa yung enemy talaga ng pananampalataya natin. Nandiyan na po yung mga iyan. However, here we are told by the Word of God to act like we belong to that class of people na matatawag natin na mga salt of the earth, light of the world. We don't succumb to evil. In fact, ang sabi ni Paul sa kanyang pagtuturo dun sa Romans 12, nagtapos po siya dun sa statement na sabi niya, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. And we can do that. And we can remove all enemies kapag we treat them with love. We treat them with love. We make ourselves free of that hatred. The cycle of hatred na pabalik-balik lamang, gantihan ng gantihan. Kaya ulitin ko ulit yung sinabi natin sa isa't isa kanina, na kaya natin yan. Mga kapatid, kaya natin yan because God is an enabler. Kung tayo lang, maring hindi natin kaya. And that's why the world is seldom seen doing this. Pero bakit ito sinasabi sa mga anak ng Diyos? Because we are
enabled. We are being enabled by the Spirit of God to be able to do this. Tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po ay manalangin. Father, forgive us, Lord, when sometimes we are overtaken by our emotions at minsan sobrang sakit ng mga kalooban po namin, maring sakit ng damdamin po namin, that when we take offense about certain actions of other people, about the malice that we receive or we experience in the hands of other people who consider us their enemies. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan ay nagkaroon po kami ng mga wishes na ikakasama, para sa ikakasama po nila. Sometimes even wishing them to be dead, wishing them to experience harm, wishing them all kinds of trouble in life. Pero ngayong umaga, Panginoon, pinakita niyo po at pinaunawa sa amin that we cannot do that if we have to be like or to act like your true children. Na kailangan po namin makita, Lord, that our revenge, if ever there is such a thing, should come from you. Because you are the one who allowed their mischief, who allowed their cruelty, who allowed their abuses maybe, and you have also a way to make it up for us. You have a way also, Lord, of teaching them the proper lessons. Sa mga taong umaabuso, Panginoon, you have a time for them, Lord, to answer and to account for all of the things, of the evil things that they have caused others. Hindi po kami dapat manghihimasok sa gawain po ninyo. But sometimes, the only thing that we can do, according to your word, Lord, is to take control of our heart, that we should not end up rejoicing, even if it is your hand already that is at work sa buhay po ng mga taong nang aaway sa amin. Help us, Lord, to see that when that time comes in their own lives, mas nakakatulong po kami kung kami po ay magpakita na lang ng aming pong simpatya sa kanila, ng aming pong concern, ng aming compassion, or even to offer our own help for them. So that when they are hungry, we can feed them. If they are thirsty, we can offer them drink. Because such are the acts of transformed hearts na dapat po makikita sa mga anak po ninyo. Panginoon, we are on that road. Maaring sa ngayon, hindi pa kami umabot sa ganyan, Panginoon, na katayuan. But we believe that your grace is sufficient for us, Lord, so that we can, by trying and by depending upon your grace in our life, we can become such kind of people. We don't want, Lord, to be propagators of hatred, propagators of animosity, of bad exchange of bad words or maybe bad actions with any other people, with any other group. Bagkus, Panginoon, dapat makita po sa amin na ang lahat po ng mga trouble na kinukos ng ibang mga tao should stop with us. At hindi na po ito napropel forward. Enable niyo po kami for that kind of life, Panginoon. Lalong-lalo pa po within the church na sometimes nangyayari din po ang mga ganitong mga bagay. Help us, Lord God, to love our fellow believers regardless kung ano man po ang kanila pong mga denominasyon. Kung sila ay totoong mga anak po ninyo, Panginoon, we should love them as brothers. Help us, Lord, to see every person who worship you, who believe in you, as a person to love. May mga taong kahit na po sila hindi naniniwala sa inyo, kahit hindi pa rin po sila sumasamba sa inyo, kung kami po ay dinadala nyo po upang magiging mensahero sa kanila, give us also that kind of heart, Lord, to love such people. That's the best that we can do in this life to fulfill our commission. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Let's call on Jane for our announcements and reminders.
Blessed. Hello. Blessed Sunday, everyone. So it's the first Sunday of July. New beginnings na naman tayo. But before I proceed to the important announcement for today, may we have our discussion guide. So ito po ang ating discussion questions for the message. What's your first reaction to people who are trying to hurt or harm you? Is revenge part of your defenses? Number 2, even without considering what the Bible says, why is revenge isn't always the best response to enemies? And number 3, have you ever tried using the biblical method of dealing with enemies? And what was the result? Na-observe ko lang sa medyo matagal-tagal na rin na experience na usually pag hindi mo pa na-forgive yung isang tao at gusto mo rin sana magkaroon ng hustisya, parang wala ding nangyayari sa taong yon. Pero once na-forgive mo na yung tao, tapos bigla may nangyari sa kanya, hindi ka na rin masaya. Nalulungkot ka na rin at hindi mo ikinakatuwa ang nangyayari. So kung minsan siguro hindi rin pinapayagan ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganong ang pagkakasala, na lalo na sa mga pagkakataon na nasa tama tayo at kailangan natin ng hustisya. Now, ano yung pinaka-importanting mangyayari beginning tomorrow? We will have our prayer and fasting. So, ang nakakatuwa dito, hindi lang para ipaabot ang ating mga request sa ating Panginoon, kundi para i-align ang ating mga desires sa best will ng Panginoon sa ating buhay. So, I just would like to remind you na ang fasting, basically, you fast from food. So, pwede ka mag-fast sa ibang bagay, pero secondary yon. Ang una talaga, basic, ay you fast from food. So, depende sa health condition natin, hindi naman kailangan na talagang wala kang kakainin or pwede naman na isang meal ka lang or whatsoever. Pero dapat may food fasting talaga. At sa mga may health concerns, pwede kunyari na, ano ba yung pinakapaborito mo? Probably pagkakape or probably hirap na hirap ka pag walang sweets. So pwede rin na yun ang gawin mong fasting kung hindi mo talaga kaya na walang meal for the day. And secondly, you can also fast from other things. Like baka this week, pwede kang mag-fast sa FB. Hindi naman yung mga Zoom meeting na kailangan. Yung probably sa ibang mga games na ginagawa mo or sa iba pang mga bagay na kailangan talagang bawasan. So let's be excited and let's prepare our hearts for our praying and fasting starting tomorrow. Tapos, sa Wednesday, magkakaroon pa rin tayo ng ating Wednesday prayer night meeting or gathering and family altar. And on Saturday, magkakaroon tayo ng breaking of fast dito sa church at 8 o'clock in the morning. Pero may reservation din yon kasi we're still following the GCQ protocol. So yun lang po mga kapatid. Let's all stand up for our closing song and let's also cheerfully give our offering. Hello. Yan. Muli po, papurihan po natin ang ating Panginoon.